Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang sulok ka man ng bansa, kasama ka sa aming misyon, ang ibahagi ang good news. Sa programang hindi lang basta balita ang hatid, kundi mga kwentong puno ng pag-asa, inspirasyon at mahalagang kaalaman. Live tayo sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Rovic Manuel at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating The Better News ngayong araw, validity ng registration para sa mga bagong sasakyan palalawigin na sa 5 taon. 3 major airlines sa bansa nangakong ibababa ang presyo ng flight tickets. 2 Pilipinong pulis nagkamit ng top honors sa International Police Exchange Program sa Middle East. Department of Agrarian Reform, target buhayin ang pagbibigay ng scholarship sa mga anak ng ARBs. Filipina tennis ace Alex Ayala umangat sa WTA ranking. At Love Radio Manila at DJ Nicole Yala kinilala sa 11th Platinum Stallion National Media Awards. Sa ating unang The Better News ngayong araw, mula 3 taon, palalawigin na sa 5 taon ang validity ng mga bagong rehistradong sasakyan. Ayon yan sa Department of Transportation. Yan ay matapos makakuha ng initial approval mula sa Pangulo na target namang ipatupad sa 15 ng Pebrero. Ang ipapandetalye sa report ni Dustin Payo. Palalawigin na ng Department of Transportation o DOTR ang validity ng mga bagong rehistradong sasakyan. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, mayroon ng initial na approval mula kay Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahing gawin 5 taon ng validity nito mula sa kasalukuyang 3-year validity. Sa cloud nito ang lahat ng uri ng sasakyan, kabilang ng mga public utility vehicle o PUV. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Lopez na pinatitiyak ni Marcos sa pagsasagawa ng maayos na roadworthiness check sa mga sasakyan. Kaya naman bubuo muna ng maayos na guidelines sa kagawaran kasama Land Transportation Office o LTO at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Target ito may patupad ng DOTR sa darating na February 15. Paliwanag ni Lopez, pagkatapos ng 5 taon ay annual na ulit ang pagsasagawa ng renewal. Imumungkahi din ni Lopez na sa 4 na taon ay dapat sumailalim na sa roadworthiness check ang isang bagong rehistradong sasakyan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mula kotse, heto naman, sasakyang panghipapawid. Kasabay kasi ng mga reklamo at concerns ng mga kababayan nating biyahero dahil sa mahal na pamasahe sa domestic flights, pumayag na at nangako ang 3 major airlines sa bansa na babaan ang kanilang singil sa pamasahe. Ang good news para sa mga mahilig mag-travel dyan, tutukan sa report na ito. Masayang ibinalita ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco na pumayag na ang 3 major airline company sa Pilipinas na alisin ang kanilang top 2 na pinakamahal na presyo o fare classes upang mapababa ang pamasahe nito. Ito ay bilang tugon sa mga reklamong natanggap ng DOT mula sa mga lokal na turista na mas mahal pa umano ang paglalakbay sa mga destinasyon sa Pilipinas kaysa sa pagpunta ng ibang bansa. Umaasa si Secretary Frasco na aaksyonan kaagad ng Kongreso ang panukalan ni Cebu Representative Edu Rama Jr. na alisin ang travel tax sa lahat ng travelers na umaalis sa Pilipinas. Inanunsyo ng kalihim ang good news sa makasaysayang Liberty Shrine sa Lapu-Lapu City na siyang venue ng opening ceremonies ng Association of Southeast Asian Nations Tourism Forum. Sa pakikipagdayagulo ni Transportation Secretary Giovanni Lopez sa mga executive ng 3 airline companies, pumayag na ang mga ito na ibaba ang pamasahe sa domestic flights. Kabilang na nga rito ang pagpunta sa Siargao na inirereklamo kamakailan ng mga turista dahil sa mas mahal na airfare kumpara sa pagbiyahe abroad. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero bukod sa mga gusto lang magbakasyon, tiyak mayroon ding nangangarap na magstay sa Dubai bilang isang residente. Alam mo ba na sa oras na mag-invest ka sa alinman sa piling Dubai properties, ay gagawaran ka ng tinatawag na Golden Visa? Ang detalye sa Golden Ticket na ito, alamin sa report ni Arnold Herrera.
Sa halagang halos 2 million UAE dirhams o katumbas ng 32 million pesos na investment, pwede nang ma-secure ng hindi bababa sa 2 linggong tinatawag na Golden Visa papasok ng Dubai. Sa ilalim ng Dubai Golden Visa Program, gagawaran ng 10-year UAE residency ang isang Pinoy na mag-i-invest sa isang qualified Dubai property ng walang katumbas na minimum stay requirement. May kamahalan man, malaking tulong naman ito para sa mga investor na gustong mag-explore ng iba't ibang long-term objectives sa labas ng mismong investment, gaya ng pagpapalawak ng network, wealth planning at family relocation. Pasok din ang benepisyo ng Golden Visa sa mga high-income families, gayon din sa mga nagbabalak na i-globalize ang kanilang negosyo habang sinusulit ang unique lifestyle sa Dubai. Pero paglilinaw ng founder ng Golden Visa Central na siyang naglunsad ng programa, hindi katumbas ng Emirati citizenship ang Golden Visa. Posible namang ma-renew ang residency kung magsasagawa muli ng panibagong investment. Para sa Deezer HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa iba pang balita, muli na namang kinilala ang husay at galing ng mga Pinoy abroad dahil 2 Pinoy pulis ang nagkamit ng top honors sa International Police Exchange Program sa Middle East. Kilalanin sila sa The Better News Report ni Mili Borja. Dalawang Pilipinong pulis ang nagkamit ng pangunahing parangal sa isang International Police Exchange Program na ginanap sa Middle East. Nanguna si Major Inar Vic Torrese ng Camarines Sur Police Provincial Office matapos mag-rank first sa kabuuang 51 na kalahok mula sa 35 countries sa programang pinangunahan ng Ministry of Interior and United Arab Emirates sa Abu Dhabi Police College. Samantalang nakuha naman ng ikilimang pwesto ni Captain Joseph Pelobello ayon sa Philippine National Police nitong Martes. Iginawad ang mga parangal sa isang seremonya ng dinaluhan ng matataas na opisyal ng UAE, kabilang sina Abu Dhabi Crown Prince Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan at Deputy Prime Minister at Interior Minister Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan na ginanap noong nakaraang Huwebes. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr., ang mga tagumpay na ito sa pandaigdigang entablado ay patunay ng tibay ng mga institusyon ng pagsasanay ng PNP at ng patuloy na reforma nito tungo sa profesionalismo, kahusayan sa pamumuno at pagsunod sa pandaigdigang pamantayan sa pagpapatupad ng batas. Tinawag din Nartatis ang tagumpay ng dalawa bilang pinagmumula ng malaking karangalan para sa buong PNP at pinuri ang mga opisyal sa marangal na pagdadala ng bandila ng Pilipinas sa international stage. Layunin ng International Exchange Program na napalakasin ang pagdaigdigang ugnayan at kakayahan sa pamumuno ng mga law enforcement officer sa iba't ibang panig ng mundo at binibigyan diin ang kahalagahan ng international collaboration at leadership sa modernong pagpupulis. Para sa Deezer HTV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman po para sa mga anak ng Agrarian Reform Beneficiaries dahil planong buhay ng Department of Agrarian Reform o DAR ang scholarship program nito na layuning magbigay oportunidad sa mga anak ng ARBs. Ang iba pang detalye ibabalita ni James Galange. Plano ng Department of Agrarian Reform o DAR na muling ilunsad ang scholarship program nito na partikular para sa mga anak ng Agrarian Reform Beneficiary o ARBs. Bunga ito ng mga pangamba ng DAR hinggil sa tumatad ang populasyon ng mga magsasaka kung saan ang karaniwang edad ng isang Pilipino magsasaka ay nasa 57 taong gulang na. Kung saan target ang kagawaran na mapagbigay ng libreng kolehiyo sa kahit anong kurso, ngunit hindi kahit pa rin ng mga nais kumuha ng nasa hari ng agrikultura at community development. Ayon kay DAR Secretary Conrado Estrella III, layunin mo nito na maihanda ang susunod na henerasyon sa mas makabago at sustainable paraan ng pagsasaka, pwede na higit mapataas ang produksyon ng mga ani. Sa tulong nito, inaasahang mapapataas din ito ang kita ng mga magsasaka na balang araw ay siyang mga anak din nila ang mamamahala sa kanilang mga lupang sakahan. Samantala, dagdag pa ng kalihim, sa tulong din na naturang programa ay makalilikha rin ng DAR ng bagong agri-leaders mula sa mga ARB at baka magbibigay ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga pamilya. Para sa Deezer HTV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At kung pasyalan naman ang pag-uusapan, muling umarangkada ang Pasyal Aral Program
sa loob ng World City of Intramuros para maghandog ng dagdag kaalaman sa mga batang mag-aaral mula sa mga pampublikong paaralan. Ayon sa pamunuan ng Intramuros, saklaw ng fun learning experience ang pagtuklas sa kasaysayan ng ilan sa mga mahalagang istruktura gaya ng Fort Santiago, Baluarte de San Diego at Centro de Turismo ng Intramuros. Kasama rin sa tours ang Casa Manila Museum at Museo de Intramuros. Ang programang bunga ng pagtutulungan ng Department of Education o DepEd at mga lokal na pamahalaan na sakop ng Metro Manila ay pangungunahan ng mga tour guide na aprobado mismo ng Department of Tourism. Samantala sa mundo ng tennis, nagpapatuloy ang magandang karera ni Filipina tennis ace Alex Ayala sa unang bahagi ng 2026. Dahil mula world number 49 ang 20-year-old SEA Games gold medalist, kasalukuyan ng world number 45 sa world rankings. Basta sa Balitang Sports, ihatid yan ni Matchpoint, Mili Borja. Matapos ang kanyang sunod-sunod na pagsabak sa mga tournament at pag-abante sa matataas na round, nakarating si Filipina tennis star Alex Ayala sa kanyang bagong career high sa Women's Tennis Association rankings. Sa inilabas na bagong listahan ng WTA noong Lunes, mula sa pagiging world number 49, si Alex, kasalukuyan ng world number 45. Ang naturang pag-angat ay nangyari bago ang pagsabak nito sa Abu Dhabi Open sa United Arab Emirates. Magugunitang bago ito na una nang sumabak ang 20-year-old tennis ace sa kauna-unahang Philippine Women's Open kung saan umabot ito sa quarterfinals at natalo sa kamay ng Colombian at ngayong Philippine Open champion na si Camila Osorio. Nasa 1,163 na points si Ayala sa rankings na pinangungunahan pa rin ng Belarusian tennis player na si Aryna Sabalenka. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. And just in time, bago ang 51st anniversary ng Love Radio Manila, panibagong pagkilala na naman ang nakamit ng sister station natin sa ilalim ng NBC Media Group. Ang nasungkit na titulo ng Love Radio at ng veteran DJ na si Nicole Yala sa report ng ating showbiz Angel. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Inilabas na ang listahan ng mga panalo sa taunang Platinum Stallion National Media Awards ng Trinity University of Asia. At sa ika-11 edisyon nito, wagi na naman ang Love Radio Manila na itinanghal bilang FM Radio Station of the Year. Di rin papahuli ang reyna ng FM radio na si DJ Nicole Yala na hawak naman ang titulo bilang Female Disc Jockey of the Year. Tila maagang pa-Valentine's gift nga raw ito sa istasyon na magdiriwang din ang kanilang 51st anniversary sa February 14. Magunita na last month lang, kinilala naman bilang Most Outstanding FM radio station sa 8th Gawad La Salioneta ang Love Radio Manila. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dyan na po nagtatapos ang aming paghahatid ng mga balitang siguradong pampagaan ng pakiramdam, pampaganda ng araw at pampasigla ng inyong buhay. Magsama-sama muli tayo bukas para sa panibagong hanay ng mga kwentong hindi lang basta good news, kundi the better news. Para naman sa ating mga viewer online, huwag kalilimutang mag-comment ng inyong feel-good stories sapagkat ang maliit na kwento ngayon maaaring maging malaking inspirasyon bukas. Ito ang The Better News. Ako si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.